Hello mga ga, kung gusto po kayong matuto sa ating recipe ngayon ay panoorin mo ng buo yung ating video. Pwede talaga natin itong pagkakitaan kahit nasa bahay lang po tayo. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa at simulan na po natin. So una ay magluto muna tayo ng ating palaman. Yung gagamitin po natin dito ay yung pork. Kung ayaw nyo ng pork, pwede talaga na chicken yung gamitin ninyo. Pag mainit na po yung ating kawali, ilagay na po natin yung ating mantika at isunod na po natin dito yung ating bawang at yung ating sibuyas. At pag naluto na po yung ating sibuyas at yung ating bawang, isunod na po natin ditong ilagay yung ating pork. Itong aking pork ay hinugasan ko na po ito at hiniwa ko lang po ito ng mga maliliit. Kailangan na yung pork na bibilhin natin ay yung mga laman at yung may kunting taba. At kailangan po na wala po itong halo na kahit kunting mga buto. At kailangan yung pork po natin na bibilhin ay yung malambot lang para madali lang po nating lutuin. At nang naigisa na po natin ito ay lagyan lang po natin ng tubig at takpan lang po natin. Palambutin muna natin yung ating pork. At bago po natin ito takpan, ilagay muna natin yung ating soy sauce, brown sugar, black pepper at saka yung ating oyster sauce. At pakuluan lang po talaga natin ito hanggang sa tuluyan na pong lumambot talaga yung ating pork. At tingnan lang po natin na pagkaunti na po yung tubig na malambot na po yung ating pork ay pwede na natin ditong isunod yung ating patatas. Kung matigas pa ay yung inyong pork mga ga ay pwede pa kayong magdagdag ng tubig na pwede nyo pa na pakuluan para lumambot talaga ang inyong pork. At tinakpan ko lang yan ulit hanggang sa lumambot na din yung aking patatas. At para may kunting lapot yung ating palaman ay maglagay po tayo dito ng cornstarch at tinunaw lang po natin yan ng tubig. Ayan, napakabango po ng ating palaman lalo na pag may nilagay po tayo dito na star anise. Kung meron kayong mga star anise, pwede kayong maglagay dito. Ako wala po akong available ngayon na star anise. Para sa akin ay tamang-tama lang po yung lasa nito. Kayo ay pwede kayong magdagdag ng mga seasoning. Depende po yan sa panglasa po ninyo. Tikman nyo lang muna bago po kayong magdagdag. So dito na po tayo sa ating pinaka-dough ng ating siupaw. At para malambot at puting-puti yung ating dough ng ating siupaw ay gagamit talaga tayo dito ng all-purpose flour. Maglagay lang po tayo ng yeast at yung ating bread improver. Kung walang mga bread improver mga ga ay okay lang po yan. Basta wag nyo lang pong i-overcook ang inyong siupaw. At dito ay naglagay po tayo ng kunting baking powder, yung ating asin, yung ating white sugar. Kailangan ay puti yung gamitin natin na asukal para puting-puti yung ating dough. At yung kunting vanilla at yung ating tubig. At tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain yung ating harina. At para maging puting-puti talaga yung dough ng outcome ng ating siupaw ay maglagay po tayo dito ng shortening. Yes mga ga, shortening po yung gamitin natin dito para puting-puti talaga yung ating dough. At masahin lang po talaga natin ito. Kung wala naman kayong mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough mga ga ay masahin nyo lang ng mano-mano. Basta i-make sure nyo lang na yung ating dough ay napakinis po ninyo ng mabuti. Sa ating tubig dito mga ga ay tansyahin nyo lang po kasi hindi naman tayo magkapareho ng brand na ginagamit po natin na harina. Kailangan po dito natin na hydration ay hindi po masyadong malambot na dough. At medyo busy po talaga tayo ngayon kaya hindi po ako nito makapagmasa ng mano-mano. Itong aking dough ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko po ito sa 30 grams. Yes mga ga, 30 grams lang po yung putol ko dito sa aking dough. Kaya tinawag ko po itong mini asado pork siupaw. Kasi po pag binibinta po natin ito sa mga paaralan ay kailangan po na gagawa po tayo ng afford lang po sa mga bata. Ang bintahan ko po dito ay 15 pesos lang. At pagkatapos po nating putulin lahat ay i-form lang po natin ng pabilog. Figurahin lang po natin yan ng mahigpit. At bago po natin yan ipalaparin, nalagyan ng palaman, ay iris muna natin yung ating dough para ito'y lumambot. Para pag ipalapad natin ay hindi na po siya uurong. At maliban po sa ginawa po nating palaman ay naglagay lang po din ako dito ng nilagang itlog. At hiniwa ko lang po ng mga maliit yung ating boiled egg. At kailangan po ay isarado lang po natin ng mabuti yung ating dough para pag naluto ay hindi po bumukaka. Hindi po siya bumuka. Kailangan po ay higpitan po natin yung pagkurot, higpitan po natin yung pagpiga
para po ay hindi siya bumuka at kailangan po yung ating kamay ay hindi po mamantikain. Kung gusto po ninyong gumawa dito ng 1 kilo na harina ay dublihin nyo lang po yung ating dough at yung ating palaman na ating recipe. Kung matagal ka na followers ko ay nakikita mo na yung upload natin dito na yung ginawa natin ay 1 kilo na harina at yung ating palaman is chicken asado po yung ating palaman. At malaki po yung dough natin, nasa 47 grams po yon at yung bintahan doon ay nasa 25 pesos. Kung gusto po ninyong makita mga ga na kung bago ka pa lang sa ating page, kung bago ka pa lang na followers ko, ay tiyagaan mo lang po yan na hanapin. Yung title doon ay Chicken Asado Siupaw. At dito mga ga ay gumamit lang po ako ng 2 ounce ng ating cupcake liner kasi ay maliit lang naman yung ating siupaw. Ang kailangan lang po talaga sa ating recipe na ito ay yung marunong po tayong gumawa ng ating dough kasi ay depende na po yan sa atin kung ano pong ilagay po natin dito na palaman, kung ano po yung recipe ng ating palaman. Ay marami po tayo ditong magagawa na palaman. Ang importante lang po ay marunong po tayong magawa ng ating dough. At paasahin lang muna natin ito ng 40 minutes at kailangan mga ga ay kulong-kulo po yung tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. At para iwas kulubot yung ating siupaw ay kailangan po ay huwag po talaga natin itong ma-overcook. Kailangan po ay nasa tamang pagluto lang po tayo. At huwag lang po nating buksan yung ating steamer. At dahil maliit lang naman yung aking siupaw, ay niluto ko lang po ito sa 9 minutes. Sa malakas na po na apoy ng aking kalan. At bago ko binuksan yung takip ng aking steamer, ay natapos ko na po yung aking 9 minutes. Ayan, mainit pa yan. Kung magtatanong po kayo na pwede ba ditong gamitin yung ating margarine, mga ga ay pwede naman po, pero huwag ka lang maghanap na puting-puti na outcome ng iyong dough. At ito yung paborito ko sa ating episode, ang tikiman time, na talaga namang hindi na uumay si Inday. Sa napakasarap nga naman, lalo na pag mainit pa. Basta tama talaga yung hydration ng ating dough ay hindi po talaga nasisira yung design ng ating dough. Basta hindi lang masyadong malambot yung ating dough ay may design pa rin yung ating siupaw. At dito nagwakas yung ating video. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.